today's video is another concerned video po. Ang sabi niya is, Miss Che, many times na po ako nakapanood ng mga videos mo. Sobrang dami kong natutunan. Salamat po. Pero, bakit hindi ko pa rin maiwan ang relasyon ko kahit alam kong toxic and I admit na nasa abusive relationship po ako? Alam mo bang hindi ka nag-iisa? Maraming nasa same situation mo na nasa abusive relationship at hirap na iwanan ito. Living an abusive relationship is a process na nakakatakot gawin because it's complicated and overwhelming. Kaya nga maraming nagsistay pa rin sa mga abusive relationship. Pero sa totoo lang, sino ba naman ang ayaw umalis sa isang relasyong hindi nakakabuti para sa atin? Maraming beses mo nang sinubukan na iwanan ang relasyon na yan. Pero madalas kasi nandyan ang fear, dependency. Nakadepende ka kasi madalas sa kanya. Dahil sa kanya na umiikot ang mahigit kalahati ng buhay mo. At ang panghuli is yung patterns of control. Yan ang dahilan kung bakit hirap na hirap tayong umalis sa relasyon kahit alam natin na nasa abusive relationship tayo. Number 1 dyan, umaasa ka na magiging okay ang lahat. Na someday, things will get better. Dahil nga umaasa ka na mababago pa ang lahat. At dahil nagkikare ka pa rin sa taong ito. Kaya kapag nakagawa siya ng isang bagay uli sa'yo, pag humingi siya ng kapatawaran, papatawarin mo. Magpapromise siya ng mga bagay na, for example, magbabago na siya, hindi niya na uulitin ang lahat. Then, ipoproseso mo ngayon. Ipoproseso niya din ito. Andyan yung parang nasa honeymoon stage uli kayo. Akala mo ngayon, tama ka na nagbago siya. At tama yung desisyon mo na hindi siya iwan. Then, after ng honeymoon phase, eto na naman, mauulit na naman yung episode na yan. Cycle lang siya, kaya hindi ka makaalis dyan dahil umaasa ka palagi na magbabago ang lahat. Pangalawa, being manipulated or gaslighted. Connected ito dun sa number 1. Dahil nga, yung number 1, hoping ka na things will get better. Pero, nauulit lang yung episode ng abuse. Dahil nga, manipulated ka. Malilito ka at questionin mo yung reality na ito ba talaga yung dapat nangyayari sa relasyon. Dahil gaslighted ka, hindi mo na ngayon alam kung kaya mo pa bang magdesisyon on your own. Feeling helpless, worthless, and powerless ka. Minsan pa nga akala mo, deserve mo na na-abuse ka dahil nga manipulated ka. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit wala kang confidence na iiwan ang isang abusive relationship. What I love about this product, itong No More Dark Secret ng K-Skin, bukod sa may advanced whitening na siya na kung saan pwede niyang matulungan na pumuti yung mga singit-singit mo, moisturizing, meron siyang anti-irritation, antibacterial, maintain healthy pH level. Hindi lang pambabae, meron din po tayong pang-lalaki. Pangatlo, possible na may mga na-experience ka, past trauma. Kapag masyado mo nang ini-endure ng matagal, yung trauma mo, nagiging manhid ka na. Nahihirapan kang i-process kung ano ba talaga yung nangyayari. Hindi mo na ngayon ma-compare kung ano yung deserve mo at kung ano yung hindi mo deserve. Dahil nga may mga past trauma ka, napakahirap sa'yo para maging responsive na iwanan yung abusive relationship. Another thing, ito very common ito, no? Nang dahil sa mga anak. Akala natin, hindi tayo capable na mabuting magulang kapag iniwan natin yung relasyon. Pero sa totoo lang po, hindi natin pwedeng gamitin lisensya yan na porket may anak tayo doon sa abusive partner natin, hindi na natin pwedeng iwan or pwede na tayo abusuhin ng partner natin. Kayang-kaya po natin maging mabuting magulang kung payapa ang ating isipan. Pero paano magiging payapa ang isip mo kung nasa abusive relationship ka? Lalo na kapag ang na-abuse ay disrupt din ang kanyang childhood. Yan po yung mga magulang na nagtitiis sa abusive relationship na ma-break up ang family. Dahil katwiran nila, ayaw nilang mangyari yung nangyari sa kanila noon. Walang masama doon dahil mabuting magulang ka. Ang mali doon, meron kang abusive partner. Or minsan naman, tatakutin ka ng abusive partner mo na ilalayo sa'yo yung mga anak nyo kapag iniwan mo siya. So, madalas po, nagiging lisensya ang mga anak, kaya nag-stay tayo sa isang abusive relationship. Another thing, being financially dependent.
For example, wala kang income. Then, ang source of income mo lang is yung abusive partner mo. So, magstay ka talaga dyan sa relasyon na yan. Kahit na hirap ka na at napapakawalan mo na yung peace and yung sanity mo. Anong dapat mong gawin? Maghanap ka ng trabaho or maliit na pagkakakitaan mo. Yang maliit na yan, magandang umpisa yan para masimulan mo yung bagong buhay mo. Another thing, may mga legal difficulties. For example, sa mga properties, sa pera, na kapag naghiwalay kayo, is possible na mawalan ka ng mana, mawalan ka ng property. Minsan, sa kagustuhan nila na wag na lang magkaroon ng complication, ayaw na rin nila mag-call ng assistance, nagstay na lang sila doon sa abusive relationship. Matibay na lang. Last one, hindi mo alam na nasa abusive relationship ka na pala. Minsan, mahirap para sa isang tao na ma-recognize niya na nasa abusive partner na pala siya. Naaabuso na pala yung pagkatao niya. Lalo na kung napakatagal na nilang nagsasama or napakatagal na nila sa marriage. Akala niya minsan nasa healthy or respectful relationship siya. Madalas, emotional abuse ang papasok dito. Hindi man physical or sexual abuse, nandun naman ang emotional abuse. Lagi mong tatandaan, is not your fault. Minsan, i-convince ka ng partner mo na ikaw ang may kasalanan kung bakit andyan ka. Akala mo, yun talaga yung realidad. But always remember, abuse is not love. Kino-convince ka lang ng partner mo na yung ginagawa niya sa'yo, for example, yung jealousy, the way na i-control ka niya, the way na i-manipulate ka niya, is part ng pagmamahal niya sa'yo. But it's not. Because love require mutual care and respect. So, yun lamang guys ang video natin for today. I hope nakapagbigay po ako ng tips sa inyo. At kung nagustuhan niyo po ang ating video, please give it a thumbs up. Comment down below and also share this video na rin po sa mga kaibigan na sa tingin nyo matutulungan po ng video natin. Once again, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you in our next one. Always love yourself and be a blessing. Bye!